Okay, muli bumabalik ang inyong mga lingkod. Magandang araw po mga minamahal na kaibigan. Muli bumabalik ang inyong mga kaibigan. Ako po si Ponch. At Glenn. Para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataon pong ito ay muli tayong tatalakay ng isang, kumbaga, kung nung nakaraan naglalagablab, ito sobrang lagablab to. Sobrang ningas nito. Kasi level up na to, partner eh. Oo. Pasabog na ba yan? Oo, hindi kasi ito ay kumbaga napaka-basic nito, no? Napakahalaga. Bago ka pumasok sa isang relasyon na kumbaga sabi nga nila, isang relasyon na walang graduation. Alam mo ba 'yon? Ano 'yun? Eh syempre ang School of Marriage. Yan, ang Okay. paaralan ng pag-aasawa. Tama. Ang tanong ko sa ating pong kaibigan dito ay, siyempre, meron akong point of reference kaya itatanong ko sa kanya to. Gumawa po siya ng isang aklat na pinamagatang Readying for Marriage. Tama? So, dediretsuhin ko na po ang kaibigan natin. Ano ba ang mga factors na kinakailangan i-consider bago ka pumasok sa isang seryoso at banal na relasyon na tinatawag nating pag-aasawa? Okay? Magbigay ka, no? Then, pwede naman akong, mag-follow up ng questions sila, amigo. Okay, para sa'yo, sang-ayon doon sa book mo, anong ilang mga factors na nagko-contribute para pumasok ka na sa isang pag-aasawa? Thank you, partner. Una, kailangan alam mo ang purpose ng Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Okay. Nabanggit mo na nga, partner. The marriage is a school of godliness and godlikeness. It's a school. Marriage is a school. Ang intention ng partner ay makilala natin na Panginoong Diyos at maging katulad tayo ng Panginoong Diyos sa pag-uugali. Kasi sa marriage, matututunan natin yung pagiging isa. Okay. One. Oo. Katulad ng Diyos, three, they are one. In marriage, the two, they become one. Maranasan natin yung paggawa ng buhay. No? Okay. Ang Diyos ay manlalalang. Tayo naman, procreation, magkakaroon din ng isang anak o marami anak. At ikatlo, yung pagiging, called God the Father. Parent natin na Panginoong Diyos, ultimate parent. Tayo, pag nagkaroon anak, parent din tayo. So, ang tawag sa atin, father o mother. At yung ginagawa ng Diyos sa kanya anak, ngayon naman ay gagawin natin sa ating anak. So, we'll have a better appreciation of God and we would like to be like God. So, kung sino man ang handang pumasok sa ganyan, ang goal is, at the end of the day, or at the end of marriage is, have you become God-like? Wow. Sa ugali, sa buhay. Kaya kung ready ka, ay pumasok ka dyan. Kaya maganda, yun lang ang pinaka-basic. Sa paghahanda naman, kung gusto mo talaga pumasok, siyempre kung kailangan, alam mo ang plano ng Diyos sa pag-aasawa. Una, partner, ang plano ng Diyos ay it's a marriage between a male and a female. Okay. Yan ang stand ng Biblia, ha? Yan ang stand ng Biblia. So, it's a marriage between a male and a At female. yan po, yan yung stand ng Biblia na hindi kinakailangan baguhin. Oo nga, hindi dapat babaguhin. Yan na yan. Kultura po yan ng Biblia, ng langit. Okay. At sabi pa, and the two shall become one. Magiging isa kayo. Yan. So, kailangan ito commitment. And ang purpose pa, you'll become one flesh. Two, become one in spirit and in mind and in heart, and then one flesh. Diyan, ready sa pagpasok sa tinatawag nating sexual intimacy. Kaya dapat ready ka din dyan. Ano ba ang purpose niyan? Ultimately, sabi ng Diyos, go and multiply. So dapat ready ka rin na magkaanak at yung sustentuhan yung anak mo, i-develop mo na maging katulad mo rin, na nagiging God-like. So yun ang purpose ng Diyos sa pag-aasawa, yung papasukin mo, yung mga basic things you need to know. The design of God
for marriage. Alam mo partner, nung isang Sabado, nasa isang church ako. Mm. Ang sabi ko nga sa kanila, ang pag-aasawa seryoso yan at banal. Huwag silang papasok sa isang relasyon na hindi mo na nila unang minahal ang Diyos. Oo. Oo. God first. Yeah, God first. Kasi pag pumasok ka sa isang pag-asawa na hindi mo mahal, yung designer, Mm. yung kumbaga gumawa ng institusyon ng pag-aasawa, magkakaproblema ka. Magkakaroon ng maraming issues or complications. Kaya sabi ko, mahalin mo muna yung manlalalang. Oo. God first. God first. Love God first. Yes. Oo. Tapos, paano ka mahanda naman, partner? Tanong mo sa akin Oo, kanina. paano ka magiging handa? Oo. Ano mga preparation? Tingnan mo yung iyong value system. Okay. Ano ba yung mahalaga sa'yo? Kasi, to prepare yourself for marriage, you try to reach your ideal self. Ideal self. So, what's your ideal self? What's your ideal values? Ano ba yung mahalaga sa'yo? Alam naman natin sa Bible kung ano sinat. Love God first. And love thy neighbor as thyself. Yes. Very important values yan. Oo. Values sa pananalapi. Values sa kalusugan. Ano bang mahalaga sa tungkol sa kalusugan? Ano bang mahalaga sa ito sa pananalapi? Ano bang mahalaga sa relationship with other people? Tama. Anong values mo tungkol sa pagtatrabaho, sa productivity? Yan, Tama. values. At personality mo, alamin mo, no? Bago tayo magpunta dyan sa personality, so ibig mo sabihin, yung dalawa napapasok dyan, importante meron silang shared values. Yes. Oo. Kasama na rito yung belief system nila. Belief no? system. Kasi mahirap kung yung isa may pagmamahal sa Diyos, yung isa walang pagmamahal. So mas maganda, meron silang shared values of worshiping God, loving God, serving God. Malinaw naman partner sa Bible. Do not be unequally yoked with unbelievers. Okay. Maganda, mahalin mo ang isang tao na nagmamahal sa Diyos. Yan, ang ganda, Kasi no? hindi kanya ihihiwalay sa Diyos eh. Oo. Lalo kang ilalapit sa Panginoong Tama, Diyos. tama. So mahalaga yung value system. Okay. May common and shared na sinabi mo. Yeah. Shared values. Values. O, punta sa personality. Yes, personality. Mahalaga yung personality. Kailangan kilala mo yung sarili mo. Oo. Sino ka ba? Oo. Ayan. Ano yung temperament mo? Ano ba yung needs mo? Yung hierarchy of needs mo? Ano pa? Lahat. Sa maganda dyan, pumapasok naman tayo sa mga kolehiyo, marami. Mag-take ka ng mga psychological test. At malalaman mo yung personality mo through your parents. Ano sasabihin sa'yo ng parents mo? Ito ikaw. Through your friends, sasabihin sa'yo. Yung pagkakilala ng ibang tao sa'yo. Yung pagkakilala mo rin sa sarili mo. Tapos mag-take ka pa ng test. No? Yan. Expert ka partner dyan sa mga personality. Ano ba yung mga simpleng personality? May choleric ka? Ano ba yung? Phlegmatic, melancholic, ayan, sanguine. Oo. Yan na pa yung nakasimple. Oo, kasi alam niyo, ang prinsipyo rito, pag mas mataas yung inyong shared values, shared interest, tapos yung inyong shared, kumbaga sabihin natin, yung pagkatao nyo, yung hindi nagkakalayo, mas mataas yung, kumbaga, yung cleaving, yung pagsasama ng maayos. So pag layo ng inyong, sabihin natin, ng inyong mga value system, ng inyong mga interest, syempre, pwede na magsama yung ang problema, mas mahaba, mas matagal, mas mahirap yung natawag nating adjustments. Yeah. Ayan. At mas mataas yung tatawag nating conflict and argument. Kasi magkahiwalay eh. Bigyan kita ng sample. Magkaiba ng value si Delilah sa si Samson. O, ano nangyari? O, napahamak, di ba? Nagkaroon ng problema. Nahila si Samson sa values ni Delilah. Oo, di ba? Sa mga hari, si Haring Saul, nagkaroon din siya ng ibang values na pagdating ng panahon. O, lumayo siya sa Diyos. So, nagkaroon din ng problema. Kaya, napakahalaga, amigo, nung talagang meron kayong tinatawag na, sabi mo nga, you're equally yoked. Ayan. Kaya, doon sa Amos 3:3, di ba? Unless
two have agreed. Can two walk Yeah, together? together, unless yes. they be agreed. Yes, unless they be agreed, di ba? Kaya napaka-importante niyan. Importante ba yung tinatawag nating maturity sa isang relationship? O pagkapasok ka? Yeah, maturity, ibig sabihin yung development mo, naabot mo na ba yung dapat na development mo at a certain stage of life, di ba? May mga developmental stages tayo. Mahalaga yan kasi, alam mo ba, bata ka, yung emotional needs mo, saka emotional level mo, ganon. Oo. Maaaring ang pag-iisip mo, mature, pero yung katawan mo hindi pa. Maaari namang ang katawan mo parang mature na, sabi na malaking bulas, no? Mature na, pero yung pag-iisip mo, emotional mo, sa kaibang mga development stages, hindi pa naaabot. Hindi ka pa ready. Kaya may stage talaga sa buhay partner na masasabi mong ready ka na. Tama. Ready ka na. At ang maturity po, it is not defined by age Yes. and even size and the kind of education that you have achieved. Kasi Ano minsan, alam mo, may edad na ako, matured na ako. O malaking katawan ko, matured na ako. Kaya tapos na ako, matured na ako. Okay, hindi na may measure sa ganon, partner, di ba? Ang isang maturity partner, kailangan idagdag natin yung maturity of character. Yon, yes, importante yon. Tayo bilang Kristiyano, yung character natin nagiging katulad ni Kristo. So, ikaw ba, kasi buhay mo, buhay ng isang tao, magsasama. Kung so much imperfection ikaw, yung isa medyo mas mataas ang level of maturity of perfection, baka ma-influensyan mo siya, mapasama siya. Tama. Di ba? Dapat uplifting ang influence mo sa iyong minamahal. Oo. Kaya dapat magkakaroon na tayo ng refinement of character. Refinement of character. Mas mataas na yung level natin ng Christ-likeness. Andiyan na partner yung fruit of the Spirit. Yes. Tingnan mo yung, alam mo yun, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, Tama. self-control. Tama. Yan ang mga the basic. Yan ang mga, kumaga, signs of a matured Christian. Yes. Pag nakikita na yan sa buhay mo, kahit hindi pa masyadong napakataas, pero naandyan na yung foundation of love, of joy. Yes. Isipin mo, partner, kung papasok ka sa relasyon, wala kang patience. Oo, wala kang peace. Wala kang peace. At wala kang trust, di ba? Trusting relationship. Ang hirap. At wala kang self-control. Ay, naku po, ang hirap niyan. Okay. At pag naging magulang ka pa, mababa ang patience and self-control mo. Tapos kung nag-asawa ka, mababa naman yung faithfulness. Tama. So, titingnan kaya when a person is ready character-wise, Yes. pwede na siya. Oo. Another preparation partner, yung kalusugan. Kalusugan. Tingnan mo yung kalusugan. Kasi gusto mo ang iyong pag-asawa ay tumagal. Gusto mo yung anak mo healthy. So, kailangan healthy ka din. Anong paghanda? Habang bata ka pa, establish the foundations of a healthy lifestyle. Sabi nga na isang kabataan, kasi very conscious sa kanyang health, athletic siya. Sabi niya, ang gusto ko po yung mapapang-asawa ko, athletic din. Yung nag-exercise din. Priority ng buhay niya yung pag-ehersisyo. At yung pagkocontrol sa pagkain. Yun. Malaking influensya yun. Kasi kung mag-asawa ka, tapos ikaw magluluto para sa pamilya mo, sa asawa at mga anak mo, anong klaseng pagluluto gagawin mo? Tama. Yung pagkain at pagluluto na kamamatay o magpapaigsi ng buhay nila, o pagkain at pagluluto na nagpapahaba ng buhay at nagbibigay ng kalusugan. Kaya dapat learn a lifestyle for health and fitness and cooking. Yes. Healthy cooking, yan. Kailangan yan. And of course, last preparation, kaya mong sustentuhan yung iyong pamilya. Tama. Mahirap mag-asawa ng tamad. Oo. Saka, kung lalaki ka, supposed to be ang traditional is you're the main provider. Yes, the provider. Yes. So, how do you earn? Anong livelihood mo? Dapat may certain skills ka. Tama. Ang pag-aaral is supposed to give you skills na pwedeng gamitin sa
paggawa ka ng business mo, sarili, o kundi maging empleyado ka because you have certain set of Yes. skills. At ang huli, nalimutan ko yun. Ano yung huli? Ano, yung house chores. Kailangan handa ka, ginagawa mo na yan. Single ka pa, Oo. marunong ka na magluto, maglaba, Yes, magplansya, maglinis, mag-ayos Oo. ng iyong bahay at kapaligiran at mga gamit. Yun, kasi ang marriage ay partnership. Ano bang idadagdag mo? Ano bang, what do you contribute in a relationship? Mm. O isa, marunong magplansya. O ikaw, sana ikaw marunong maglaba. Tama, tama. Ikaw, isa marunong gumagaling magluto. Ikaw naman magaling mamalengke. Tama. Shared responsibilities yan. So marami pang iba pa. Marami mga factors no nagko-contribute talaga. Oo. Pero last word ko dyan, partner. Oo. While waiting for the right one, become Yes. the right one. Oo. Yan. Yan lang muna take natin. Tama, ang partner, ganda. sa Ang paghahanda ganda sa ng iyong... pag-asawa. So mga minamahal na mga kaibigan, sa mga nagko-contemplate for marriage, maganda po yan. Pero huwag niyong mamadaliin yan. Sabi ko nga sa mga kabataan, okay, it's okay to have a crush as long as you will not rush. Because when you rush, you might crush. And once you crush, you might feel you're a trash. And the moment you feel na you're trash, baka maging ash ka. Yes, kaya magiging maingat po tayo. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, yan ay isang sagradong bagay. Kaya huwag kayong titingin sa panlabas na anyo. Ayan. Although maganda Although mat na ako, important, maganda rin. yes, okay. Ibig maganda sabihin, panlabas. No? hindi yan priority. Secondary Oo, lang yan. Ano? Ang lagi nating priority ay character more than beauty. Yes. Yes. So, basbasa nawa kayo ng Diyos at naway patuloy kayong manalangin sa kumbaga inihanda ng Diyos para sa buhay nyo. Ito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia.